tapusin na lang siya. Yun ang prediction ko lang yung aabot siya. Pero tama si Guzman. Yung tungkol dyan, magiging lame duck president na lang siya. Kumbaga, parang ano na lang siya dyan, parang salimpusa na lang siya dyan. Kasi ngayon pa lang nakikita na natin kung sino pa ang nagdidesisyon ngayon. Yung babae, nasa likod ng lalaki. Tapos yung nasa likod ng babae, yung buhaya. I-insert ko lang, nakita mo ba ninyo yung sinundot yung kwet ni Bongbong Marcos, ni Tet Eliza? Yung hawak-hawak nila yung replika ng nagpa-award sila doon sa Malacanang. Di ba sinundot niya ng ano? Yung parang sinundot niya yung kwet. Ako, ang akala ko yung binibitawan. Yung Aside, binitawan. meron din. Yung binibitawan, nakatalikod si Bongbong Marcos. Oo. Inano niya yung kwet niya. So, So, meaning to say, mas powerful yung ano. yes. Ang una na nagpatunay diyan mga kababayan, yung si Senate President Chis Escudero, yung pagkuha ng baso ng wine sa pag-ininom tapos binalik sa kanya, ang behind the story doon ay parang ganito yan. Nilagay namin dyan, kaya rin namin kang tanggalin dyan. Kaya behave ka or else gusto mo lang ka ulit. Doon pa sa mundo mapupulutin. Kaya niyang gawing waiter si Case kasi hawak niya. Yes. Yung malalim na nahulugan dyan, hindi yung basta literal lang na waiter. Kundi, nagpa-power ang tinutukoy. Power craving. Oo, na wala kang kapangyarihan na sarili mo. Binigay namin sa iyo yan. Ito, example ko sa iyo ha. Siguro wala sa inyo rito na hindi nakakakilala kay Cayetano. Kilala niyo si Cayetano. Si Cayetano, number 1 na kritiko yan ng mga Marcos. Pero naririnig niyo pa ba ngayon na nagsasalita? Wala na. Sumasama na sa mga party-party, di ba? Tingnan mo yung magkaaway yung Cayetano at Pinoy. Di ba magkasama sila ngayon sa Unity? Hindi lang. Hindi lang ngayong bago. Mga kababayan. Alam niyo kung paano kayo mananalo? Hindi man natin mabuo yung people power sa isa. Pero people power sa baluta. Kailangan lang natin ng makapanalo tayo ng mga 5, 6, hanggang 8 na mga senador. Andiyan na si Senator Bato, si Senator Bongo, Senator Ruben, ano siya, di ba? Ano pa siya ngayon? Hindi siya kasama ngayon sa eleksyon. Siguraduhin lang natin, siguraduhin lang natin makakuha tayo ng 8. 7 hanggang 8. Bakit kanyo ganun lang tinitingnan ko? Kasi magkakaroon pa tayo ng aliado. May nagsasalita ngayon, yung si Estrada, si Jinggoy, pabor niyang kay Bibi Sara. Hindi kasi titignan nila yun eh. Pag majority nanalo sa atin, ang tingin nila, majority, supportado yung Duterte. Yes, at hindi lang yun mga kababayan. Kaya nga tol, Donmar at saka sa mga kasama natin mga vloggers, mahalaga, ipaintindi natin sa ating mga viewers na kung hindi natin makuha ang laban dito sa kalsada, kunin natin sa eleksyon. Ano yun? Lahat ng mga sinuportahan ni PRRD dyan sa PDP Laban at sa labas ng PDP Laban, katulad ni Pastor Kibuloy, Atty. Rodriguez, Atty. Congressman Marcoleta, Chavit Singson, yung mga yan mga kababayan, plus yung 6 sa PDP, 6 di ba? 10, wag na tayong buboto sa iba. Correct. Kung DDS ka, Lalo na sa o lalo sa Marcos. At isa pa payo ko lang to lang, sana kung ayaw natin iboto, wag na rin natin i-post sa Facebook. Kasi napopromote yan. Diba? Mayroon ako nakikita kasi. Ito ano ko lang naman, payo ko lang. Kung tatanggapin nyo kung hindi or kung hindi, okay lang. May mga nakikita ko nagpo-post, sinasabi nila, wag iboto itong mga ganito. Wag na. Ang i-post mo, yung iboboto. Kasi nalilito pa dyan ng tao eh. Kahit pa sinabi mo rin wag iboto, minsan kasi, pag nakita mo kaibigan ko, buboto ng kaibigan ko to eh. So anong ibig sabihin punto ko dito? Si BBM may possibility na makarating sa 2028. Pero ay dahil nga sa sinabi ni PRRD na gusto niya, patapusin niyo yan. At maganda kasi para hindi mabahiran yung pag-ano ni BP Sara na parang atat na atat si BP Sara. Di ba? Tsaka isa pang crucial din, yung tatakbo na impeachment. Kasi kung itutuloy nila,
malamang magalit yung mga tao. Yun yung isa sa mga spark ng paglaki ng EDSA. EDSA. Pero kung makita nila na napigilan, tuho pa kahit pa paano magkakaroon. Diba? Hindi nga tinuloy. Yun yun. Kaya it's between Martin din at Bongbong. Sila din talaga yung makakapagpahupa sa galit. Kasi hindi na mawawala yan. Lahat na nagpunta riyan, excited silang bumalik eh. Hindi naman sila yung mga tao na ay hindi natin napapagsak, uwian na tayo. Hindi ganun. Very willing silang bumalik ulit. Oo. At saka, hindi lang basta willing bumalik, Boss Buds, andyan pa yung iba, hindi na umuwi. Pero konti lang eh. Konti lang yung mga nag-stay. Bibitinin ko lang kayo kasi impronto lang naman ito mga topic na dinidiscuss namin, di ba? So, kayo naman, meet and greet naman ito talaga. Tapos, konting discussion lang. Mas observation ko lang, kung ano yung nakikita ko kay Badong Aratiles sa kanyang mga live, sa personal, ganun talaga, oh. Ako, happy-happy ako itong dalawa nakita. Ina-expect mo iba pa mukha namin. Nakita ko itong dalawa. Ganun na talaga. Dati pa scroll lang ako sa YouTube ko, no, na tinignan ko yung live ni BMR, ni Bisdak, si Badong. Ngayon, katabi ko na. Ayan, no. Diba? So, grateful ako na nakasama ito. Kami rin eh. Dati rin, hindi namin siya napapanood. Ngayon, katabi na namin. Hindi, napapanood ko rin naman siya. Napapanood ko si Don Mar. Kaya lang, nung sa boss, Dumaguete, nakita ko, nahiya lang ako kasi. Inistat ka. Hindi na. Si Bia lang kakilala kasi dito. Kasi nahiya ako, bagamat Bisaya rin ako. Minsan kasi, Alam mo, boss, no? Yung every time mag-live ka, matutuwa ako kapag yung mainit yung ulo mo, yung sumisigaw ka na. Ito naman, matutuwa ako kapag mayroong mga broadcasters. Dahil bugbog. hindi totoo. Yan, no? Nakaasar niya, siya nagiging katawa-tawa na bumabalik doon sa kanila yung pinang-aasar niya. Sasabihin niya ni Badong, akala nyo ha? Alis kayo dito. Kick ka agad. Yan yung mga Minsan nga, nauubos yung laman ng Gcash ko dito eh. Kasi, pag natutuwa ko eh. Pakulay. Nagpakulay ako kay Badong dati. I-mention niya nga ako, Don Mar TV. Nakalimutan ni Badong. Yun naman, medyo na tayo. Basta kung Pero gusto once na nakasama na namin, hindi ko na makakalimutan yun. Kasi may mukha na eh. Mahirap kasi yung pangalan, makakalimutan mo tayo.